God's mathematical principle. Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Yung prinsipyo ng Diyos sa paraang siknayan or matematika. No? So, makikita ang ating pag-uusapan sa umagang ito sa Luke or sa book ng Lucas chapter 8 verse 18. Okay? So, Luke chapter 8 verse 18. Sa Ingles, ang sabi doon, everyone who has something will be given more. But people who have nothing will lose what little they think they have. Sa Tagalog, mga kapatid, ang sabi po doon, kaya't pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisin, pati ng inaakala niyang nasa kanya. Yun, aalisin daw, pati yung inaakala nasa kanya. So, everyone who has something will be given more. Kung sino daw yung meron, sabi ng Biblia, pagbutihin ang pakikinig, and then, ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisin, pati ang inaakala niyang nasa kanya. Diba? Mga kapatid, meron ba kayo dyan kahit konti? Ano ba yung meron ditong sinasabi ng Diyos? At kung anong meron kayo, nagagamit ba? Na ma-maximize ba? Baka mawala yan. Di ba matagal na natin pinag-uusapan yan? Matagal na nating pinapaalala yan na kung anong meron tayo, ginagamit dapat. At kung anong wala tayo, baka lalo pa tayo mawalan at inaakala natin konti ay mawala pa sa atin. Mga kapatid, inuulit ko, pag-uusapan natin ngayong umaga ay yung God's mathematical principle. Ano ba ang prinsipyo ng Diyos sa pagpapala sa tao at papaano niya ito pinapala? Mahilig ang Diyos mag-multiply kaysa magdagdag lamang. Yun ang principle ng Diyos sa pagpapala. Multiplication instead of addition. Pag sinabing multiplication, marami yun, di ba? 2 times 3, 6. 2 plus 3, 5 lang. Punta tayo sa malaki-laking component. 5 times 4, 20. 5 plus 4, 9. Napakakonti ng plus. Pero ang Diyos ginagamit multiplication para ma-emphasis lang natin yung dami ng resulta. And what you have is multiply and determines how will you increase in possession or how you will increase in possession. So kung anong meron ka, nagdedetermine lang yan na pwedeng mag-increase yung possession o yung ari-arian na meron ka or blessing na meron tayo. Kung ano talaga yung meron ka na, nagkakaroon ka palalo. Tama ba yun? Kung anong meron ka na, nagkakaroon ka palalo. Kaya minsan, diniisip mo, mapapansin mo, bakit yung taong yun meron na lalo pang yung nagkakaroon? No? What do you do is what will be done to you. Kung ano yung ginagawa mo, ay ginagawa din sa atin. Napansinin nyo? Yung taong says, ay wala, kahit meron, pero ang ganit-ganit sa pagtulong. Lalo nawawalan, lalo nagigipit. Napapansin nyo ba? Tayo ba ganon? Bakit ganon, ha? Ay, wala. Hindi ko naman sinasabing ibigay natin ang lahat. Somehow, kahit papano, meron tayong inaarya. No? Inaarya. Ayan. Pansinin nyo yung laging wala. Talagang nagkakaunda, wala. No? And it is the same principle sa Luke chapter 6, verses 37 to 38. Tignan nyo yung Luke chapter 6, verses 37 to 38. I will read it in English version. Okay, please allow me to read it in English version. Don't judge others. Huwag daw husgahan, sabi ng Luke, ang iba. And God won't judge you. Nang sa ganun, hindi ka husgahan ng Diyos. Don't be hard on others. Huwag daw tayong mas maging mahigpit sa iba, hard sa iba, no? Why? And God won't be hard on you. Nang sa ganun, hindi rin maging mahigpit ang Diyos sa atin, mga kapatid. Baka mahigpit tayo sa iba. Mahigpit ka pa sa iba? Baka maging mahigpit din ang Diyos sa atin. So, isang paalala yun sa atin na huwag tayong humusga ng iba, huwag tayong maging mahigpit sa iba, kasi nga, baka maging mahigpit din sa atin ng Panginoon. No? Forgive others, and God will forgive you. Sabi ng Biblia. If you forgive to others, you will be given a full amount in return. So, buong buo, babalik sa atin yon. Buong buo, imagine, babalik in return. It will be packed down, shaken together, and spilling over into your lap. Siksik, lig-lig, at nag-uumapaw. Imagine, yun yung term doon. Hindi addition, halimbawa, isa lang yung binigay mo forgiveness, bibigyan ka rin ng isang forgiveness. Hindi. Kasi sinasabi dito ng Diyos, siksik, lig-lig, at nag-uumapaw. Ako nga, pag ako nagtitimpla ng gatas ng anak ko, pag igaganon ko, minsan ampaw yun sa loob. Pero ang gagawin ko, kapag salo kong ganyan, isisiksik ko, ililiglig ko pa, tapos gaganon ko sa gilid. Aba, punong-puno, iba yung bigat niya. Kaysa yung kumuha ka lang ng ganun, nakala mo gabundok, pero kapag tinaktak mo, siniksik mo, hindi siya pa pala puno, kalahati pa lang pala. Mukha lang, nakakadaya lang, no? Pero ang Diyos hindi. Pag nagpala ang Diyos, no? Siksik, liglig, at nag-uumapaw po, no? And then, the way you treat others is the way you will be treated. Again,
The way you treat others is the way you will be treated. Kung paano natin tinatrato ang iba, ganun din tayo tatratuhin. Kaya pansinin ninyo, no? Bakit ganyan yung tao sa inyo? Bakit mabait yung tao sa iyo? Kasi mabait ka sa kanya. Bakit sobrang haras ng tao sa iyo? Bastos ang tao sa iyo? Kasi baka ganun din tayo sa kanya, disrespect din tayo sa kanila or sa kanya. Lalo na sa mga kabataan at sa mga bata. Bakit sinasabi ng magulang, ang bastos-bastos mo, nasagot ka pa? Baka naman wala rin tayo sa katayuan or sinasabi natin sa tamang katayuan para itrato sila ng maayos. Hindi ba? Paano ba natin sila minamahal, inaalagaan? Again, sinasabi ko dito, the way you treat others, the way you will be treated. Kaya magugulat, at wag ka na talagang magulat kung bakit pag-aralan natin, bakit yung mga kabataan ngayon ay ganyan umasta sa magulang nila? Something happened na wrong. Baka hindi lang natin mapansin kasi magulang tayo. Lagi natin iniisip dahil ako'y magulang, ako'y mataas. No, it's not like that. Baka minsan, inaano rin natin sila, tinutulak rin natin sila para tayo ay kanilang sagot-sagutin. Halimbawa, yung mga bata ngayon, niloloko-loko natin, ganyan, ganito, ganyan, ganyan. Mahina, maitim, whatever. Tapos pag napikon yung bata, gaganti sa'yo ngayon, tutuksuin ka rin ngayon, walang pera, nangungutang, hindi nagbabayad. Magagalit ka, ano sinasabi mo? Talagang, ikaw kasi nanguna, masasagot ka pa. Tatahimik yung bata. Ang bata-bata mo pa, dami mo tunan. Sagot? Ayaw mo sumagot? Talaga namang ayaw mo sumagot? Teka ha, hindi na maunawaan ng bata kung paano lalagay sa sitwasyon. Inuulit ko, ang ine-emphasis ko dito, the way you treat others, the way you will be treated. Kung paano natin, pag naghusga ka, husgahan ka rin. Pag nagbigay ka, bibigyan ka rin. And what you have will be multiplied upon you. Mumultiply ng Panginoon yan. Pag nagbigay ka, bibigyan ka na mas marami. Again, alam niyo yung pinost ko sa inyo na, yung puno ng papaya. Ang galing nagtanim lang kami ng buto. Imagine, nagtanim lang kami ng buto. Pero umani kami. Ang daming papaya. At yun ay napera namin, practically speaking. Pera. Saan mo makukuha yung pera na yun? Kahit ba sabihin mga 100 mahigit lang. Pero saan ka kukuha nun? Wala ka na makukuha sa kalsadang ganun. Ang puhudan ko lang doon, wala. Buto lang. Kumain lang kami ng papaya, naging pera na. At ayun, dami pang puno doon. Nakakapamigay pa kami sa mga kaibigan namin. No? Kasi nga, pag may tinanim ka, naturally speaking, sa natural law, may aanihin tayo talaga. And napakaraming eto naman, sa context ni Zacchaeus naman, kung kilala niyo si Zacchaeus. Napakaraming dinaya ni Zacchaeus. Si Zacchaeus, tax collector siya. Punta tayo dito, no? Nang kanyang nakatagpo ang Panginoong Yesus, ay nagsabi, I will give half of my property to the poor. Sabi niya, bibigay ko yung kalahating kayamanan ko sa mga mahihirap, no? And I will now pay back 4 times as much to everyone I have ever cheated. Ibabalik ko ng 4 na ibayo kung sino man yung mga dinaya ko. Yun yung sabi ni Zacchaeus, no? So ang punto, nagmumultiply pati ang pagbabayad sa utang sa mga atraso. Sabi ni Zacchaeus, dahil nagawa ko ng disrespect or pandaraya yung mga tao, ang mangyayari, dahil nga inuusig ako ng pabudhi ko, pagbabayaran ko ng 4 na ibayo. Tagal ko na sila niloloko. So, pati yung pagbabayad, bumabalik ng 4 na ibayo, no? So, nagmumultiply rin ng Panginoon ng pagparusa sa mga taong matitigas ang ulo at hindi natatablan ng pagtuturo. Akala natin blessing lang, balanse ang buhay, mga kapatid. Nagmumultiply din ng Panginoon sa mga taong matitigas ang ulo, again, no? At hindi natatablan ng pagtuturo. And, totoo ito, sabi ng Biblia, sabi sa Leviticus chapter 26, verse 21,